nakakalungkot, no, after winning the gold, no, lumabas ito, no, itong ganitong issue, no. Um, let's face it, mga talakers, no, a violation was committed. Okay? Siyempre, minsan, we tend to rationalize things na ganito, ganyan. May iba-iba, meron pang nagkakaroon pa ng conspiracy theory na, talaga China kasi, ganito, gusto ng China, sila, di ba? Well, we can say all things, okay, kahit ano, patungkol dito. Pero the bottom line is he was tested positive sa carboxy THC. Yan po yung nakukuha sa cannabis o yan yung or sa layman's term sa marijuana, ika nga, di ba? So, ang nakikita ko ito pare although meron pa siyang pwede niyang i-contest yung second sample, pero bihirang-bihira yung actually yung second sample pandidiin na lang yun eh. Okay, kung same specimen yun, kung ano yung nakita, not unless kung yung ginamit na na nalalagyan contaminated, baka pwede niya i-contest, pero kung malinis yun, yung ganun sayang yung effort, okay, na binigay ni Justin for himself, for himself. Kasi pagdating naman kasi sa gold, meron silang merong ruling din naman kasi diyan na dapat I think it's in the rule na more than 3, no? 2 or more of the teammates are tested positive, pwedeng ma-strip yung gold, no? So dito parang lusot sila do sa 11 section 11.2 no FIBA rules. So, pero merong section 11.3 eh. Yung 11.3 is giving the host, di ba? Yung host ng parang leeway na baguhin yung yung sa anti-doping yung ruling body ng event in this case yung yung Hangzhou Asian Games organizing committee, okay, meron siyang rule na they can establish the rules na to even to para pahigpitin, to impose consequence for teams na stricter na sa Article 11.2. So yan, medyo delikado yun, medyo gray area yan, di ba? Parang may binigyan, although may 11.2 na 2 or more, pero may 11.3 na binibigyan ng kapangyarihan ng yung host country na mag-implement pa ng stricter rules. So parang house rules ang dating, pare. Magiging house rules ang dating. House rules na. Yun ang kinakabahan tayo, no? Hindi natin alam eh. Pero whatever it is, siyempre, hindi naman siguro na gagawin ng China yan. Parang ang pangit naman ng dating na yun. I think the gold will stay with us. Okay? Kaya lang ang problema, yung personal ni Brown. Dinaalala mo pare, ang ating player na si Kiefer Rebena back in 2018. Yeah, he was tested positive sa kanyang yung the name of the supplement na inom niya is Dust. Yun energy supplement yun, nagpapataas ng pakiramdam mo. So he was given an 18-month suspension. Okay, pero hindi naman na wala yung panalo nila nung game na yon sa Japan. Okay, so ganito rin yung nakikita ko kay Justin. Okay, baka hindi naman matanggal yung gold, pero yung sa kanyang career. Kasi baka mapatawan siya ng 2 years yan. And pag sinabi mo 2 years, hindi lang naman yung paglalaro dyan, even yung paglalaro sa PBA. How old na si Justin? Di ba? 34, 35. So 2 years, 37. Kung may hirapan rin siya makabakali, kasi ito na yung parang huling-huli niyang hure. Meron pa siya kahit paanong lakas for 2 years pa siguro, di ba? Ito, and ito pa, pati yung Olympic qualifying tournaments, damay sa mga darating na panahon. Okay? Ngayon, malulusutan ba? Sa tanong naman ni netizen, malulusutan ba? Well, ayoko maging
ayoko maging ipokrito kasi nga meron president yung kay Kiefer. Hopefully, kasi yung medical na factor doon, sana maaga pa lang sinabi. And yung actually yung carboxy THT na yan hindi naman performance enhancing drug yan, pamparelax nga yan So tamo, may reason talaga bakit may gano'n para siguro therapy niya yon. Pero dapat siguro naglagay siya ng nagpauna sila sa na meron kaming medical parang report na kailangan niyang gumamit ng ganun. Di ba? Kaso wala nandiyo na yan Nakakalungkot kasi ganda-ganda ng ginawa pagbuhat ni Justin Brownlee sa atin sa Pilipinas. Halos mga important games na kailangan siya talagang bumuhat sa ating koponan Pero yung nakakalungkot yun. Let's see na lang. Ang sa akin, I still have hopes for him na sana nga hindi. Pero siyempre, kung titignan mo yung basihan, yung pinanggalingan nito nung una kay Kiefer, baka lang. Pero sana wag mapatawad siya ng katulad na nangyari kay Kiefer Ravena. Yun ang masasabi ko, pare.